Mas maganda siguro maintindihan nyo, decorum. Anong ibig sabihin ng decorum? Ayan po, decorum is a behavior in keeping with good taste and propriety. Anong ibig sabihin yan? Behavior in keeping with good taste and propriety. Tatagalugin ko po, dyan lang po yan, no? Dyan lang po yan. Ang ibig sabihin nitong decorum in Tagalog, gagawin ko to the best of my ability to translate para maintindihan po natin. Ibig sabihin ng decorum, ito po yung mga tamang kilos na mag-iiwan ng tamang panlasa. Angkop po yung kilos sa larangan. Angkop, propriety, sa larangan ng iyong propesyon o propesyon natin. Yung mga kilos na hindi nag-iiwan ng masamang panlasa sa mata o dila ng ilan, hindi naman po pagkain to, pero mamaya mapupunta tayo yan. Pangkalahatang tumatangkilik po sa mga ginagawa ng isang tao o yung isang taong nasa kanyang profesyon o larangan. Good morning nga pa. Na nanonood. Ayan. Nakikipanood. Kasama ka lang lola't lola at nanay. Napupuna nitong mga nagsusumbong at nagbubulong at sinasaksak yung hintotoro sa kanilang bibig na ayaw ng pakawalan. Yung matang nakatirik at nakasarado o nakapikit sa sobrang sarap. Doon sa hintuturong, isinubo sa kanilang bunganga papunta sa dila na ayaw ng pakawalan. Lasap na lasap ang sarap ng lasa ng icing on the cake. Yummy, yummy, yum. Fascinating! Entertaining to the max! Maari sa karamihan nakakatuwa. At hindi po kami killjoy. Nasisiyahan dahil sa kanilang larong bata, ginagaya yung mga bata. At dahil para sa mga bata, o nga naman yung segment na yan ay para sa mga bata, ginagaya ng matatandang host, yung mga bata. Yung mga batang babae, batang lalaki, and of course, yung mga batang ramdam na nila na sila ay nasa sektor ng LGBTQIA. Nagbibigay ng saya at sigla sa mga tahanan ng mga noontime shows. Well, in fairness, boss, nakakaaliw, nakakalibang ang mga segments nila. Of course, nakakapagpagpagod sa mga ginang ng tahanan na maaga pala, gumigising na, nagsasaing, nagluluto, naghahanda para kay mister, palabas, sa mga anak na mga high school. Yung mga naiiwan, mga paslit, ay gumigising sila para gawin yung mga gawaing bahay pagputok ng araw. Ang kanilang reward, looking forward to sa mga noontime shows. Tulad noontime shows, hindi na ako magbabanggit. Sila yung mga naiiwan, ito yung mga nakikita po natin, mga auntie, lolo't lola, tiyahin, kasambahay, at iba pang mga kasama sa bahay. Pansinin niyo mga boss, wala po si tatay, except yung isa, si Tatoy ata yun. At wala po si Tito dahil sila po ay nagtatrabaho. Kung dati mga boss, dekada 90, as in, adios.